Oh, kaya ayan, ito, pakinggan natin itong balita na si Inday Sara, gigil na gigil sila. Hindi pa rin ipinakita yung, hindi pa rin sila sinipot. Putang na, ba't mo kasi sisiputin itong mga tulonggis na ito? Wala namang mga nagawa sa buhay ito. Sabi nga ni, meron nga isang magaling na senador ang nagsabi na, ano lang naman kasi ito mga, kaya nothing to lose itong mga to. Kasi nga, kaya malalakas ang loob nito na magkukupal na ganito kasi hindi sila binoboto ng mga tao sa buong Pilipinas. Hindi sila binoboto ng mga tao sa buong Pilipinas. Binoboto lang sila sa napakaliit na distrito nila. So napakadali nilang manalo. Not even the whole city. Not even the whole province. Not even the whole Bumoboto sa mga congressman, ilan libo lang. Baka mga 10,000 lang, 15,000 na. O hindi ba? Ganun lang naman talaga yung mga yan. O walang mga yan. Kumbaga walang mga followings yan. Kaya iyang mga yan ang ginagamit ng kinauukulan para gulpihin ng gulpihin itong mga Duterte. O kita mo, ilan sa mga tarantadong yan ang tumakbo ng senador ngayon? Wala. Wala sa mga kupal na yan ang tumakbo ng senador ngayon. Bakit? Kasi alam nila na putya hindi sila kilala sa labas ng kanilang mga distrito. Oo, ang mga senador kilala yan sa buong Pilipinas. Ang constituency niyan buong Pilipinas. Hindi katulad ng mga congressman na pa tatlo, distrito lang, ilang libo lang yung botante. O hindi ba? Tapos ang gusto nitong mga mokong na to, ang gusto ng mga mokong na to, gawing 6 na taon daw yung kanilang termino. Wow, ang kakapal ng mukha nyo. Gagawing 6 ang termino nyo. Putayin na nyo, kung gusto nyo 6 na taon ng termino nyo, pupunta kayo sa Senado. Takbo kayo kung mananalo kayo. Sabi ni Gwendolyn, Boss Dada, are you married? Ba't mo tinatanong? Pari ka ba? Ikakasal mo ba ako? Gusto ng Kongreso na gawing ang nagpanukala, alam nyo kung sino? Yung tangang pamangkin ni Bongbong. Diyan sa Ilocos. Gawin daw 6 na taon ang termino ng isang termino ng congressman. Ang kakapal ng mukha nyo. Ang boboto sa inyo wala pa 100,000. Tapos gusto nyo 6 na taon ang ninyo? Ang termino nyo, wow! Salamat kayo Simply Pink. Si Viva Kingdom of Boss Dada. Yes. Oo, arriba. Pucha, may bago na tayong kulto Ito ang totoong kulto. Yung sinasabi nila yung KOJC kulto, hindi totoo yun. Yun? ISO certified yan. Oo, tayo. Hindi. ISO certified ba KOJC? Parang mala ISO certified, ganon. Mala ISO certified. Basta ganun kalinis yung kanilang mga batas. Tayo, hindi tayo ISO certified. Kupal certified tayo. Viva Kingdom of Boss Dada. Di ba? Imagine mo yan. Oo, lintik na yan. Ang boboto sa'yo, wala pang 50,000. Tapos gusto mo 6 na taon ka. Kung gusto nyo maging 6 na taon, kayo mga congressman, tumakbo kayong presidente, tumakbo kayong vice, tumakbo kayong senador. Oo, kung hindi kayo tatakbo senador, tsaka vice president, tsaka presidente, huwag na kayo umasa. Hanggang 3 taon lang kayong mga hayop kayo. Di ba? Kapal ng mga mukha ninyo. Tapos ngayon, ang dami-daming problema ng bayan natin. Nandiyan yan yung bagyo. Nandiyan yan yung baha. Nandiyan yan yung mga kung ano-anong problema. Pero eto ang inaatupag ninyo. Sino? Si Inday Sara. Kasi gusto nyo i-impeach si Inday Sara. Ang dami-dami nyo pang Ang dami-dami nyo pang hearing. Ang dami nyo mga ebidensya. Kesyo, ganito. Yung isa naging expert na sa sulat. Si Akop, bigla siya naging expert sa penmanship. Bigla siya naging forensic expert sa sulat-sulat. Ang gagaling.
Hindi ba? O kaya nakakatawa. Ganun pa rin. Yung resulta ng hearing na yan, wala pa rin. Kahit magpunta dyan, yung mga taga-OVP, magpunta dyan si Inday Sara, ano na yan, meron na kayong resulta. May resulta na kayo. Ang resulta ng hearing nyo, ayan, lumalabas sa mga press conferences ninyo, sa mga interview ninyo, sa media. Anong sabi ni Coco Pimentel? Tinanong si Coco Pimentel ni Karen Davila. Sabi ni Karen Davila, Coco Pimentel, ano sa tingin mo? Totoo ba yung sinasabi ni Colonel Grijalde? Yun yung sabi niya. Alam mo sabi ni Coco Pimentel? Ganito kasi yan, Karen Davila. Ako kasi ang committee chairman. Siyempre, ako yung committee chairman, ako ang magsusulat ng committee result or resolution. Ako maggagawa ng report. Committee report, committee resolution, ako gagawa niyan. Okay? So, kung ako gagawa nun, hindi ko dapat sabihin kung ano yung laman ng isip ko ngayon. Kasi kung sinabi ko na sa inyo as early as now, nakaisang hearing pa lang kung ano yung laman ng isip ko, di po tapat pa tayo mag-hearing. Pero tingnan ninyo si Abante, tingnan ninyo kung paano si Committee Chair Abante ng Human Rights sa Congress. Tingnan niyo kung paano siya magsalita. Pag nagsalita siya, tapos na boxing. Pag si Dan Fernandez nagsalita, tapos na boxing. Oo, may kasalanan ang mga Duterte. Pag si Barbers nagsalita, may kasalanan ng mga Duterte. Dito si Chua, diyan sa good governance, good government. Pag nagsalita, nagpa-interview, plunderer si Inday Sara. So kung ganun naman pala ang iniisip ninyo sa mga naririnig ninyo diyan, ba't pa kayo nag-hearing? Sampahan nyo na ng kaso. Kasuhan nyo na si Inday Sara ng plunder. Gawin nyo na yung articles of impeachment. Tapos, sampahan nyo na din si Duterte ng human rights violation. Diba? Kasi meron akong isang napanood na yung napanood ko, may sistema kasi yan mga bossing. Abogado siya, tapos meron siyang tawag diyan, meron siyang dinidepensahan. Defense lawyer siya. So yung prosecution team, yung prosecution lawyer, medyo malakas yung kanyang kaso. Ang lakas ng kaso niya. Sa lakas ng kaso niya, naniniwala na sa kanya yung jury. Yung jury kasi sa Amerika ganyan jury muna. Yung mga tao na kinuha nila hindi magkakakilala, ikukulong nila yun hanggat may hearing, sila yung magiging parang mga huwes. So yung kanilang judgment, yun ang susundin ng korte. So yung judge nagpi-preside lang. Kumbaga siya lang ang nag-aano ng order. So ngayon, nung feeling nitong defense lawyer na to, matatalo na siya, alam mong ginawa niya? Ininis niya yung kliyente niya. Nung ininis niya yung kliyente niya, sinapok siya ng kliyente niya. Alam mo ang nangyari doon sa kaso na yon? Nagkaroon ng mistrial kasi sinapok siya ng kliyente niya in front of the jury. Anong sabi ng judge? I am declaring a mistrial. Hindi pwede na nakita ng mga jury itong ginawa nitong kriminal na sinuntok niya yung sarili niyang abogado. Bad shot na siya sa mga jury na ito. Therefore, clouded na yung judgment nitong mga juries na to, jurors, dahil nga doon sa ginawang panggugulpe noong kliyente nung abogado sa abogado niya. Yan. Roger, salamat kayo Mr. Chair. So nagkaroon na ng mistrial kasi nga wala nang kredibilidad yung mga magiging decision nung jury dahil nga doon sa nakita nila
before their eyes, in front of them, na gulpihan, ganun. So ganun dapat yung mga natin. Ganun dapat yung mga congressman natin. Ganun dapat yung mga judges dito. Ganun dapat yung mga RTC judges, MTC judges, Supreme Court judges, lalong-lalo na yung mga prosecutor natin. Dapat gitna lang sila. O di ba? O, alam mo tawag diyan sa kwento ko? The Lincoln Lawyer Reference. Panoorin niyo yan sa Netflix. Oo, magiging partisan na yung decision kasi nakita nila na violente pala talaga tong maman to. So without hearing yung lahat ng istorya, meron na kagad silang judgment dahil dun sa nakita nila. Therefore, na sila? Corrupted na sila. So hindi na sila pwede. Nagagawa na lang sila ng panibagong hearing. Ganon, doon sa ibang bansa, dito sa atin sa Pilipinas, hindi. Saan ka makakita? Ako nag-iimbestiga. Lahat ng yung resulta ng investigasyon ko, puta, sinasabi ko sa media. Di nangyari trial by publicity. Badnuts. Oo, sabi ni Badnuts, potant ina mo po, boss. Puta, ina mo din. Yan ang gusto ko. Pag minumura ko. Yan ang gusto ko pag minumura ko. Pag minumura ko, gusto ko ganyan, nagpapakulay. Okay lang sa akin, murahin mo ako basta nagpapakulay ka. Pero kung hindi ka nagpapakulay, mura ka lang na mura, gugulpihin kita talaga. So ganyan mga bossing. So ito, si Inday Sara, bakit ka pa pupunta sa isang hearing na alam mo naman na tapos na boxing? Di ginawa mong tanga sarili mo. Kasi kung ako pupunta si Inday dyan, tapos ginulpi siya ng mga congressman dyan, binaboy-baboy siya, anong sasabihin ko kay Inday? Tanga ka eh. Engot ka eh. Ba't ka nagpunta dyan? Tama, mali. Di ba si PRRD, nagpupunta ba siya dyan sa Congress? Never. Tayo na kahit tumais sila ng bubog na basag, hindi pupunta dyan si PRD. Bakit? Kasi alam na ni PRD na kung ano man yung hearing dyan, it's done. Tapos na yan. Meron na silang conclusion dyan. Bibigyan mo lang sila ng chance para babuyin ka nila. Ikulong ka na lang nila, okay lang. Kaysa naman babuyin ka nila. Mantakin mo, bababuyin ka na nila, ikukulong ka pa nila. O di ikulong ka na lang nila, at least man lang na-save mo yung sarili mo from humiliation dahil dito sa mga kupal na ito. Tingnan mo, saan umattend si PRRD? Umattend si PRRD, saan? Sa Senado. Bakit? Kasi sa Senado, pinangangalagaan nila yung reputation nila. Bakit? Kasi nga, they are being watched by the whole country. They are being, kumbaga, scrutinized by the whole of the Philippines. Pati sa ibang bansa, umaabot yung Senate inquiry na yan. At pag nasira ang image mo, putya, ang hirap ng bawiin yan. Kasi nga, ang constituency ng Senate, buong Pilipinas, hindi lang per distrito, haler. So pumunta si PRRD dyan sa Senado kasi alam niya patas dyan. Alam niya si Coco Pimentel, abogado, hindi katulad ni Ontiveros na sinabihan niyang guilt is personal. Yes, it is personal. Nakakadiri. Kaya sa sinabihan ni PRD na, you do not know that because first off, you are not a lawyer. You've never been a prosecutor. You've never been a mayor. And you will never, ever, ever be a president. That is why you will never understand. Guilt is personal. Yung guilt, akin lang yun, hindi ko pwedeng ipasa sa'yo. So bakit mo ako sisisihin sa bagay na ginawa niya?
So yun ang punto dyan. The reason why itong mga congressman na to, walwal talaga sila kapag nag-hearing, contempt dito, contempt dyan. Baboy dito, baboy dyan, sigawan ka. Mantakin mo general ka. Ito, makinig kayo mga kababayan kong mga minamahal namin mga pulis General ka, koronel ka, nag-training ka. Ang hirap ng inabot mo sa PMA, sa PNPA. Napakahirap ng buhay ng isang trainee. Ilang taon kang nag-training. Tapos, pagkatapos mo mag-training, inalay mo yung buhay mo para sa bayan, nagsimula ka sa mababang ranggo, hanggang sa ilang taon ka na sa serbisyo, nag-schooling ka, lahat ginawa mo para ma-promote ka. Kumbaga, you deserve respect. Tama? You deserve a respect. Kasi nga, you have sacrificed your life and you managed to stay alive hanggang maging colonel at general ka dahil mahal mo Pilipinas. Tapos, bababuyin ka ng mga congressman na dating bold star. Tama ka dyan, defenders of the sun. Tapos bababuyin ka ng bold star. Tapos bababuyin ka ng pastor na mahilig mag-selfie na nakalabas ang dila. Diba? So papayag ka ba nun? Kayo ba mga pulis, papayag ba tayo nun? Hindi tayo papayag nun. Sa dami ng hirap mo, sakripisyo mo, sisigawan ka pa dun sa kongreso na trabaho mo yan. Huwag mong ipagmalaki sa amin kung gaano kadami yung nahuli mo, trabaho mo yan. Diyan ka binabayaran. Aba, kayo din naman. Binabayaran din kayo dyan. Pero isipin nyo, bawat isang congressman, ilan ang mga security guards niyan? Ang mga security personnel niyan na puro mga pulis. Grabe ang hirap pagsunod-sunod sa kanila. Para lang maprotektahan sila, tapos binababoy nila, pulis. Antakin mo, nag-training ka. Sabi nga ni Defenders of the Sun, nag-training ka, lumaban ka sa ilang beses kang binaril, hindi ka tinamaan, tapos bigla kang ipapatawag sa kongreso, bababuyin ka ng convicted child abuser na si Franz Castro. That is very wrong. Kaya itong mga congressman na to, they have nothing to lose. Yung distrito nila, pag-aari nila yun. Because it's just a small portion of the town. Unlike senators na buong Pilipinas, that is why President Duterte, doon siya nagpakita because alam niya, mga edukado tao dito. Yung mga tao dito, mayroon silang reputasyon na pinangangalagaan na if i-expose nila yung sarili nila, magpapupuli-politika sila, delikado sila kasi buong Pilipinas ang nakakanood niyan. Diba? Oh, ito na naman, meron dito. Oh, sabi ni Pinoy, walang kwenta ang ngas-ngas kung wala namang ilalabas na listahan dahil may iboto ulit ang mga yun. Ano na naman yan? Ito naman si Pinoy Budol, oh. Tangina. Ubus na ba lotion sa inyo? O sige, pakinggan natin tong balita na to na si Inday Sara, no show pa din. So para sa akin, her not dito, hindi magpakita dito. Bakit ka magpapakita sa isang komite na challenge mo? Unang tanong mo, sir, I am a resource person. Why do I have to swear? According to your rules, only witnesses can swear. I am not a witness. I'm a resource person. Doon pa lang nanalo na siya eh. Doon pa lang yung committee chair hindi na nanalo sa kanya eh. Doon pa lang alam niya na yung committee chair walang alam eh. O so bakit ka pa pupunta dyan? Di ba paglapas ni Inday Sara, sabi nga ni Inday Sara pagtapos niya mag-statement na ito ay isang sisirain lang ako dito sa sa hearing na to. Kaya uuwi na ako. O, pinayagan siya umuwi, di ba? Umuwi siya. O, pag uwi niya, anong sabi niya? Eto kasing hearing, itong committee hearing na to, ano lang yan, practice lang yan. Ang patarget talaga nila, i-impeach ako.
Nagpa-practice na yan ng impeachment sa akin. Oh, tingnan mo, totoo, true enough. Ilang araw, ilang hearing, ang sinasabi nila, oy, plunderable to. Uy, pwedeng ano dito, betrayal of public trust to. Yun yung mga umiikot na salita doon eh. Kasi yun yung pwedeng gamitin sa'yo para ikaw ay matanggal sa posisyon. Yung betrayal of public trust, plunder, yan yun eh. Malversation yan. Corruption yan. Yun yung mga umiikot-ikot dyan na statement. At recipe yun eh. Kumbaga yun yung panggisa eh. Kumbaga, sibuyas, bawang, luya, yan yun eh. Tsaka mga paminta. Yan yung ginagamit para ang isang halal ng bayan ay matanggal. Because yun lang naman ang paraan para matanggal mo ang isang halal ng bayan, yung presidente, vice president, at saka yung chief justice. Alam na ni Inday yan. So, pupunta ba si Inday? Hindi. Pag hindi nagpunta si Inday, anong gagawin nyo? Ipakukulong nyo si Inday Sara. Ipakukulong nyo si Inday Sara na nagtiwala yung 32 million na tao sa kanya. Sige, pakinggan natin tong balitan to. No-show pa rin sa pagdinig ng Kamara kaugnay sa umano'y maanumalyang paggamit ng budget si Vice President Sara Duterte at mga opisyal ng Office of the Vice President at Department of Education. Dumalo si OVP spokesperson Michael Poe at dito inanunsyo ang kanyang pagbibitiw sa pwesto bilang tagapagsalita ni VP Sara. Para sa iba pang detalye, makakausap natin sa linya ng telepono si Marian Enriquez. Marian, ongoing pa ba itong hearing? Ano ang latest dyan? Yes, Ruth, tuloy-tuloy pa rin nga yung pagdinig ngayon ng House Committee on Good Government at dismayado yung mga kongresista sa hindi na naman pagsipot ng 7 opisyal ng Office of the Vice President at Department of Education. Alam mo, meron pa yung abogado ni yung spokesperson niya sa DepEd. Anong nangyari? Sabi niya nagbitaw daw siya. Pero I think si Inday Sara pinagbitiw na lang niya yan. Ako, para sa akin pinagbitiw ni Inday yan. Bakit? Kasi lahat ng nakadikit sa akin, tatrabahuhin nila. Kaya mabuti pa, i-distansya nyo na yung mga sarili nyo sa akin, kaya ko na ito mag-isa. Ang lupit talaga ni Ang lupit talaga ni Inday Sara. Na pinasasagot ng komite para sa mga irregularidad sa paggasta ng confidential funds ng mga opisina ni VP Sara Duterte noong 2022 at 2023. Nag-i-issue lang ngayon ng subpina ang komite pero kung hindi pa rin daw sisipot sa susunod o ikalimang pagdinig ang mga opisyal, mapipilitan na silang i-cite in contempt ang mga ito. Kasabay nito, inanunsyo ng komite na nakaalis na nga ng bansa si OVP Chief of Staff Zulaika Lopez na isa sa mga gusto nilang questionin. Lumipad na raw pa Los Angeles, California si Lopez kagabi. Isa si Lopez sa mga gustong ipasama ng komite sa Immigration Lookout Bulletin kaugnay ng maanumalyang paggasta sa budget ng OVP. Samantala, dumalo sa pagdinig ngayon ang OVP spokesperson nga na si Michael Poe. At dito rin, kanina nga inanunsyo niya na hindi na siya konektado sa opisina ni VP Sara matapos ang kanyang resignation bilang tagapagsalita ni Duterte. Epektibo na raw ito bago pa ang naging pagdalo niya ngayon sa pagdinig. Di ba? So umalis siya. Pero ako, feeling ko, hindi iiwanan ng mga to si Inday Sara. It's just that Inday Sara, napakabait na tao niyan. Mahal niyan yung mga empleyado niya. At alam niya na habang nakadikit kayo sa akin, tatrabahuhin kayo. Kaya mabuti pa, magsialis na kayo. Sabihin nyo wala na kayong connection sa akin para hindi na kayo ipatawag dyan. Hit niya bilang resource person ng pagdinig, hindi magiging objective yung kanyang pagsagot sa mga katanungan kung mananatili siyang tagapagsalita ng OVP. Ruth? Marian, meron din palang lumabas na ulat tungkol doon sa mga typo error o yung mga mali dito sa mga resibong ipinasa ng OVP dyan naman sa Commission on Audit. Typo error lang pala Typo error lang pala yung presidente natin Hindi lang typo error. Yung presidente nga natin on live TV nagsisinungaling Ano sabi ng presidente? Naku, wala naman pumasok na pulis na may baril dyan sa KOJC. Di ba kasinungalingan yun? Yan lang pala, typo error Pwedeng Pwedeng i-revise yan
Ang dami pa nga kapalpakan ng presidente natin eh. Magagalit kayo sa typo error ni Inday Sara. Yung error nila diyan sa Alitagtag, 2 tonelada daw 'yun. 2 toneladang droga nabawasan ng 800 kilos, naging 1.2 na lang. 1.2 tons na lang 'yun. Ano sabi nila? Ano din kasi 'yan? Estimate error kasi 'yan. Estimate lang kasi 'yun eh. Yun ang masaklap, droga 'yun eh. Pero eto, sulat kamay or computer, nagkamali ng pindot. Ako nga, ang dami-dami kong error sa text. Nasisend ko eh. Pag nasend ko, wala na. Hindi ko na mabago yun. Hindi ba? So, itong mga errors na ito, this can be explained. This can be corrected. Pero yung, by the way, this is the biggest drug bust in the history of the world. We are talking about 2 tons of drugs seized dito sa sasakyan na to. Biglang sinabi, 2 tons? Paano nangyaring nakayanan nung van na yan yung 2 tons? Alam nyo ba kung gaano kabigat yung 2 tons? Halos kasing bigat na yun ng isang bus. Paano yan? Paanong nakayanan nung sasakyan? Alam mo, sabi nila biglang pabawas na ng pabawas, putyang ina, pababa na ng pababa, parang kanta ng Sex Bomb, spaghetti pababa ng pababa, hanggang sa from 2 tons, biglang naging 1.2. Kasi sabi nila, hindi, kasi kasama naming tinimbang pati yung mga lagayan. Yung mga lagayan mabibigat. Anak ng tinapay naman talaga, di ba? Yun yung mga pagkakamali. Yun yung mga pagkakamali na dapat tinututukan natin. Itong mga ganito, this can be reversed. This can be revised. This can be cleared. Besides, the Office of the Vice President still have until December. Until February to explain everything. And according to COA itself, walang irregularities. Kayo lang naghahanap ng irregularities. Sige. Anong alam natin tungkol dyan? Yes, Ruth, yan nga yung explanation nga daw, yung paliwanag ng OVP sa COA nung kinwestiyon nga rin nila itong mga acknowledgement receipt, no? Kasi kanina, kinwestiyon ng mga kongresista yung nakita nilang red flag sa pinasang resibo ng OVP. Sa pagbusisi nga ni Okay, so ang sinasabi ng COA dito, we check this as well. Hindi lang kayo naka-check niyan, kami na-check namin yan. So, chinek po namin yan, nakita namin yan, kaya yan nga yung mga, kaya nga sila may mga notice of disallowances kasi may mga questionable doon sa mga nililiquidate nila. So, we are waiting for them to answer and yung ating notice of disallowance, yung discrepancy, we are still waiting for them to comply doon sa revisions. Bakit kasi hindi na lang muna natin antayin na matapos yung investigasyon nila parehas? Yung reconciliation nila parehas because they have to reconcile. Itong COA, meron silang pera and may kinuha, merong kailangang i-liquidate. Etong Office of the Vice President, sa inventaryo, ang tawag dyan, reconciliation. Kailangan magbangga yung mga resibo doon sa perang ginastos nila. So kung meron problema, hindi nagbabalance, edi pag-uusapan natin dalawa, aralin natin pareho, alin ang problema, ito yung mga problema, okay. Sige, so ayan, balance na, tally na, okay, cleared, ganon. Kasi ganyan kami nun eh. Kasi nagtrabaho ako dati, meron akong mga stocks na hawak. Siyempre, meron kang system. Doon sa system na yon, kumukuha ka ng mga stocks. Tapos, siyempre, para maibalik mo, ma-zero out mo yon, i-issuehan mo yon ng either credit memo, credit note. Ganon, para ma-offset siya, di ba?
So ngayon, pagka mayroong inventory, magra-run sila ng report, eto yung mga lumabas sa amin, 5 computer. Oh, asan na tong 5 computer na to? Babanggaan mo yon ng mga papeles, yung 5 computer na yun. Hindi mo babangga ng computer yun. Mukha kayong mga tanga nun. Depende kung halimbawa hotdog. Kumuha ka sa akin ng hotdog 5. Oh, asan tong 5 hotdog na to? Babanggaan mo yung 5 hotdog ng 5 bayad dun sa hotdog. Oh, di ba? Ganun yun. So dito ang problema. Merong mga discrepancies, merong mali. Halimbawa, itong binabangga mo dito sa hotdog na to, kulang ng 5 piso. Ay, teka, hindi pala yan. O, di ba? Ito pala yun. Okay. So, X na yan. O, itong pangalawang problema natin. O, nasan to? O, bakit yung date dito ganito? Ay, wait. O, mali yan. Ito pala yan. O, boom. Okay, X na yan. Hanggang sa mag-balance, magtali. Hindi yan yung parang, bakit mali? O, bakit mali ito? O, bakit hindi balance to? Bakit merong discrepancy? Magnanakaw ka, no? Hindi yun ganun. Tatanungin mo, bakit may discrepancy? I will give you time para sagutin ito. And mabalance ito. Pag hindi mo nasagot ito, ninakaw mo nga. Ganun. Ito kasing itong mga nagdi-discuss na mga vlogger dito, hindi kasi yung mga vlogger sa kabila, yung mga nagdi-discuss dito, yung mga gigil na gigil, putang ina, hindi kasi nagtrabaho sa mga buhay nila yan eh. Oo, puros mga palamunin kasi ng mga magulang yan eh. Walang naging trabahong iba yan kung di mag-vlog, mag-content ng mag-content eh. Kaya hindi nila kayang i-explain yan. Hindi nila kayang magbangga ng perfect analogy dito sa mga nangyayari dito. Masyado silang literal. One Rider Party List Representative Rog Gutierrez, lumabas nga na nasa 158 na mga acknowledgement receipts na sinumite ng OVP ay dated 2023. Pero ginamit yung mga ito pang-justify o pagpapaliwanag para sa paggasta ng 2022 confidential funds. Bukod pa rito, may... Alam nyo, kung kasi kayo, may mga kaibigan akong accountant. Napakadaming papeles. Lalong-lalo na ikaw na nagli-liquidate, minsan natataranta ka din sa dami ng pera, sa dami ng nililiquidate mo, nagkakamali-mali ka ng fina-file na papel. Nangyayari yun. Kaya nga nagbibigay sila ng time for you to reconcile. Nagbibigay sila ng time, ito, mali ito. Okay, wait. I'll check. I'll check my files. Di ba ganun sila? Ito, what's wrong with this item? It's hindi siya tally. Wait. Mali pala yan. Mali yun na ibigay ko. Ito pala yun. Okay, so tally na tayo. So, yun lang naman ang kailangan ng COA, magtali. Paano magtatali yan? Paano nila magagawa yung trabaho nila? Putang ina, lagi sila nandiyan dyan sa hearings ang buong araw. Wala na silang magagawang trabaho. Abala yan. Mga sinumitiring resibo na November 2022, gayong December pa naman nag-issue ng cheque para sa confidential funds ng OVP. Meron din mga nakitang mga walang petsa yung mga resibo at meron ding wala man lang pirma at meron din nakita na pareho yung penmanship o pagkakapirma. Patuloy pa rin nga yung interpellation ng mga mababatas dito at yan muna ang date. Balik sa'yo. Kita mo di ba merong mga ganitong balita. Merong mga ganyang sinabi silang report. Merong mga ganitong dates. May mga ganyan. Those can be explained and naiintindihan ng COA. Ang COA nga, hindi sila nagre-react eh. The reason why COA is not reacting because it's reconcilable. It can be corrected. Kaya nga sila nandiyan dyan eh. Kaya nga nandiyan dyan ng COA. Let them do their job. Huwag nyo silang pangunahan. Come February 2025, at ang OVP ay hindi nakapag-provide or hindi nila natali yan, na balance yung accounting na yan, din doon tayo merong problema. Doon natin singinin yung opisina ni Inday Sara. Tama? Doon yun. Pabayaan muna natin sila kasing magtrabaho. Kasi sabi nga ni Inday, ba't ako aatin sa inyo? Hindi naman ako may atraso sa Kongreso. May atraso ako sa COA. I'm answerable to COA. I should answer to COA. Meron akong notice of disallowance eh. Bakit ako sa inyo pupunta? Hindi naman kayo COA.
Yun lang naman, yung paliwanag dyan, Diyos mio, meron pa silang, may nagbigay na naman ng resibo, may nagbigay na naman ng sobre. Putya yung ngang nagbigay, yung ngang nakatanggap ng sobre, yung nagsasabi kanina, ang sabi nga niya, galing yan sa sweldo ni Inday Saray. Di ba yung kanina nagsasalita na yung meron natanggap daw na naman na siyam na sobre? Katulad ni Gloria nung nakaraan, tinan mo yung Gloria na yun, nawala na. Bakit? Kasi bistado eh. So yung bago ngayon, meron din daw siyang natatanggap na sobre coming from the OVP. Tinanong siya, sa tingin mo galing yan ng confidential fund? Hindi, feeling ko galing to sa pasweldo niya. So paano yan? So ganun yan mga bossing. Again, Pulong Bongbong Marcos ang sinabi ng kapatid niyang si Senator Amy Marcos tungkol sa pagkukulang ng pag-asa kaya maraming namatay sa bagyo. Nasa frontline ng balitang yan si Maricela Lili. Pag-asa ang sinisisi ni Senador Amy Marcos kaya maraming namatay sa bagyong Christine. Hindi raw Kayo dapat magkapatid ng sisihin. maayos na naabisuhan ng pag-asa ang mga lokal na pamahalaan. Tingnan mo ito mga kapatid na ito. Ako nagtatanong, ito bang magkapatid na ito talagang pinalaking spoiled? Alam mo kasi, ang totoong leader, ito mapapansin mo, this is the biggest difference. Anong pinagkaiba ng leader sa boss? Ang leader, they always take the blame. Ang boss, they always take the credit. Ang leader, laging nangunguna. Ang boss, laging may sinisising iba. Ang leader walang pakialam sa public opinion. Ang boss, kailangan siya lagi ang bida. Sisihin lahat except siya. Lahat mali, ako tama. Yan ang boss. Ang leader hindi. Ang leader nakatingin sa influence. Influence niya. Kaya pag may nangyaring masama sa grupo, he will always take the blame. Ang anong sasabihin ng leader? Dapat may ganitong ginawa ko. Nagka-leche-leche tuloy. Kasalanan ko eh. Sa susunod, pagbubutihin ko. Pagpalpak ang nangyari. Pag maganda ang nangyari, hindi. Hindi ako dapat pasalamatan nyo. Sila yung nagtrabaho. Nakita nyo? Ang difference, night and day ng isang leader at isang boss. Etong magkapatid na Marcos, ang asta nito, boss. Bossing. Laki sa layaw eh. Jeprox. Laki sa yaman eh. Hindi nila ano. Alam mo, totoong leader, makinig po tayo mabuti. Sana makinig din ang mga Marcos. Kayo mga bashers, makinig din kayo. Ang totoong leader, they take the responsibilities. Bakit? Kasi siya nga eh. Ginagamit niya yung influence niya para tulungan. Makatulong. Hindi ang boss. Ginagamit ang posisyon para iangat ang sarili, ilubog lahat. Kaya pansinin niyo, ang leader, ang isang grupo, ang isang kumpanya, ang mga politiko na pinangungunahan ng leader nag-aasenso. Bakit? They always take the responsibilities. They don't go to excuses. Ang problema, pagka boss, they will always find someone to blame. They will always find an excuse. They will blame others except themselves. Lahat mali, kami tama. Yan ang mga Marcos. Tingnan nyo to. Nagtandem pa yung magkapatid.
sa lakas ng ulang dala ng bagyo. Kung nasabihan lang daw sana agad na ilikas din agad ang mga residente. Dagdag pa ng senadora, may sapat na pondo naman pero bakit tuwing may bagyo ay kulang ang mga... Kaya ako, I really don't respect yung mga boss. Ako tinitingnan ko isang tao pagka pinangungunahan kami. Halimbawa, ano ba to? Boss ba ito? Leader ba ito? Lagi ko tinitingnan eh. Boss ba ito? Leader ba ito? Pagka-bossy, dumidistansya na ako. Kasi wala kang gagawing mabuti. Siya lang ang tama. Pag leader, dinidikitan ko. Bakit? Ang dami kong matututunan. Yan ang leader. Tingnan mo ito. Sinisi nyo yung baha. Pambihira kayo eh. Bilyon ng flood control. Sinisisi nyo ang pag-asa. Kaya may abiso kasi sinasabi nila may abiso. Hindi daw nag-aabiso ng maaga ang pag-asa. Hindi ko po pinagtatanggol ang pag-asa. May pagkakamali din sila doon. Pero kung ganyan tayo ng ganyan, always blaming others. Hindi. Kasi mag-abiso man ang pag-asa or hindi, kung yung bilyong-bilyong pera sa flood control projects ay nagamit ng tama, edi walang baha. Walang mamamatay. Kung meron mang masasaktan or mamamatay, iilan. Hindi tayo mamumroblema ng ganito. Ganun dapat ang approach. Hindi i-blame mo yung pag-asa. I-blame mo ano yung pagkukulang mo and then turuan mo yung pag-asa sa susunod. Mag-announce kayo na maayos. Pero hindi, aayusin na namin to. Hindi dapat nagkakabaha eh. Sayang ang bilyong-bilyong pera na ginagamit. Nakita nyo yung mga kumakalat sa social media? Yung tulay, walang laman, ampaw sa madaling salita. Parang yung mga leader natin na puro salita, kulang sa gawa, mga ampaw. Walang laman yung loob, utak. O matalino man, yung kanilang ginagawa, wala ding kwenta. Yan po ang flood control projects nyo. Ampaw. Walang laman. Dapat, being a leader, you show them how. You don't tell them how. Yun po ang boss eh. Sabi ka ng sabi. Bigay ka ng example. Ano example? Kailangan ba siya ang pumunta ron at siya mag-announce? Hindi. Ibig ko sabihin, leadership by example. Ito yung bilyong project ko. Kinuha namin. Ito nangyari. Kita mo, epektibo. The leadership by example ka na. Hindi ka ngayon hanap ng hanap. Sino sisisihin natin? Kontakin mo yung mga secretary, yung mga political advisor natin. Kanino natin sisisi? Ganon yung ginawa nito magkapatid na ito eh. Piso. Nadagdagan pa nga raw ang budget ng pag-asa para sa 2025. Pare-parehas naman kayo nadagdagan ng budget. Huwag na tayo maglokohan. Nadagdagan ng budget ng pag-asa. Nadagdagan din ng budget ng flood control eh. 5. Kaya dapat hindi na raw maulit ang mga ganitong sitwasyon. Sinigundahan naman si Senador Amy ng kapatid niyang si Pangulong Bongbong Marcos. Kinonsinti pa ano sasabihin ng mga Marcos? Di ba? Din kayo litaw na litaw si Amy Marcos. Mapuri siya ng puri sa Duterte, tas puri, tanggol naman siya sa kapatid niya. Dilitaw. Anong totoong kulay niyan si Amy? Boboto nyo pa ba? Nabudol na nga kayo ng kapatid, boboto nyo pa si Amy? Kaya nga nung naglalabasan yung pagkalat ng droga, hindi niya kinall out yung kapatid niya magpa-drug test. Hindi naman sa pinagtibintangan natin si Marcos. Kaya lang kasi may mga balita about drug use ni Marcos. Di sana patunay. Sana bilang kapatid, bilang ate, sinabi mo, ading. Ading po sa Ilocano parang nakakabatang kapatid, no? Yun ang aking pagkakaintindi. Ading! Once and for all, tapusin na natin to. Kung di naniniwala siya, total di ka naman talaga adik, magpa-drug test ka na, ba't ba tinatakbuhan mo yung ano na yan? Ni hindi kinall out ni ate
ni Amy si Marcos. Kaya alam mo, wala akong bilib sa salita niya itong si Amy. Dahil nung dikdikan, dikit ng dikit kay Sara, sinabi pa niyang best friend niya si VP Sara. Wala din naman. Hindi mo naman kinall out yung kapatid mo. Di ba? Oo. Eh kung walang kinakatukutan yung kapatid mo, di sana nagpa-drug test kayo. No. Eh sana pati yung mga ako okay lang sa akin. Lahat ng political bloggers magpa-drug test tayo. Bakit ba? Di ba? Ikaw wala kang kinakatakutan eh. Ito si Marcos, kinonsinti pa. Oh. Ano mangyayari dito pag papangungunahan tayo ng Marcos? Presidente Marcos, Senator Marcos, Speaker, Pinsan, Romualdez. Kambi. Ano mangyayari sa atin yan? Kampihan. Nakita na natin yung problema. Nagkampihan pa. Utos ng Pangulo sa Pag-asa, pagbutihin pa ang kanilang warning system para makapagbigay ng napapanahong babala sa mga tao. Bukod sa Pag-asa, nagbilin din si PBBM sa Kayong umayos. We want result, not excuses. Gusto namin makita sa ano ang nangyari sa flood control projects nyo. Ba't hindi na-control ang baha? Resulta po, hindi excuses. ahensya na unti-untiin ang paglalabas ng tubig sa dam para hindi lumubog sa baha ang mga nasa mababang lugar. Gayon din ang pagpapaganda ng infrastruktura. Naatasan ko na siguruhin ng DPWH na hindi lang ito matatapos sa inaasahang oras, kundi matibay. Atasan mo sarili mo, ilabas nyo yung resulta ng flood control project. At kalidad din. Sa tala ng NDRRMC, halos 150 ang nasawi sa magkasunod na bagyong Christine at Leon. Ano yun? Ang daming namatay. So magtitiis na lang. Ito, may bago na naman fact checker. May parating na naman bagyo. Ano sasabihin ni Marcos? Na overwhelmed na naman kami. Overwhelmed na naman. Wala tayong magagawa dyan. Mamatay na lang kayo lahat. Kasi na-overwhelmed tayo. Kanina, nagdeklara si PBBM ng National Day of Mourning. Nagbabalita mula sa frontline. Yan lang ang alam niya. Pag-declare ng kung ano-anong araw. Oh. Until when? Tiis kayo. Kasi may parating na namang bagyo. So after buwan-buwan. Sige. Ha? Buwan-buwan. Magtiis tayo, ganon. Palpak ito si Marcos. Oh.